Bago ko simulan ng kwento, gusto ko munang humingi ng kaunting suporta, lalo na sa mga bago palang nakikinig sa channel na ito. Kung nag-e-enjoy kayo sa mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Malaking tulong po ang bawat suporta ninyo para mas marami pa tayong maihatid na nakakatindig balahibong kwento. Maraming salamat. Hello po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Sandra. 40 taong gulang na po ako ngayon at kasalukuyang naninirahan dito sa Cavite. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari noong taong 2006. Kung kailan bago pa lamang akong clerk sa isang pampublikong paaralan sa isang liblib na bayan sa Laguna. Sariwa pa sa isip ko ang bawat detalye dahil ito ang unang pagkakataon na naranasan kong kilabutan ng hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Noong panahong iyon, masaya naman ang trabaho ko. Bagong salta lang ako, kaya sinusubukan kong maging masipag sa lahat ng bagay. Ang opisina namin ay malapit sa isang lumang gusali kung saan matatagpuan ang banyo ng mga babae. Dahil luma na ang gusaling iyon, ang mga tiles ay medyo naninilaw na at ang mga pintuan ay gawa pa sa mabigat na kahoy na tumititit kapag binubuksan. Isang hapon, bandang 4:00, habang naglilinis ako ng aking mesa, nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Dahil sarado na ang banyo sa main building dahil sa maintenance, napilitan akong pumunta sa lumang gusali. Pagpasok ko pa lang sa banyo, sinalubong na ako ng amoy ng lumang semento at tila amoy ng basang lupa. Hindi ko na lang pinansin. Pumasok ako sa pangatlong cubicle. Habang nakaupo ako, napansin ko ang isang mantsa sa sahig, malapit sa paanan ng inidoro. Kulay dilaw ito na parang kalawang na hindi nalinis ng matagal. Paglabas ko, kumuha ako ng kaunting tubig at sabon para subukang kuskusin ito gamit ang basahan. Pero Sir El, kahit anong kuskus ko, hindi ito natatanggal. Tila ba nakabaon na ito sa loob mismo ng tile. Kinabukasan, bumalik ako sa parehong cubicle. Nagulat ako dahil ang dating dilaw na mantsa naging kulay kahel na. Akala ko baka dahil lang sa chemical na ginamit ko kahapon, pero iba ang pakiramdam ko. Sa sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang kulay nito. Mula kahel, naging matingkad na pula, hanggang sa isang araw, habang nag-aayos ako ng buhok sa tapat ng salamin ng banyo, parang may narinig akong mahinang patak ng tubig mula sa cubicle na yon. Sinilip ko ang loob. Halos manginig ang tuhod ko nang makita kong ang mantsa sa sahig ay hindi natuyo. Basang-basa ito at ang kulay ay matingkad na pula, parang sariwang dugo. Ang mas nakakatakot, tila lumalaki ang mantsa habang tinititigan ko ito. At doon, naamoy ko ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Ang malansang amoy ng dugo, iyong amoy na parang galing sa sugat na bagong buka. Sa sobrang takot ko, hindi na ako nag-atubili. Kumaripas ako ng takbo palabas ng gusali, hindi na iniintindi kung may nakakakita sa akin. Hingal na hingal ako nang makita ko si Mang Pedring, ang matandang maintenance personnel na halos 30 taon na sa paaralang iyon. Kinuwento ko sa kanya ang nakita ko. Huminto siya sa pagwawalis, tumingin sa akin ng seryoso at bumuntong hininga. Sinama niya ako pabalik sa banyo.
Pero pagdating namin doon, tuyo na ulit ang mantsa at bumalik na ito sa kulay dilaw. Iyan ba ang nakita mo, Sandra? Tanong ni Mang Pedring. Tumango ako. Halos maiyak na. Sinabi niya sa akin na noong huling bahagi ng dekada 90, may isang estudyanteng babae na bigla na lang dinugo ng malakas sa loob ng cubicle na iyon habang nagkaklase. Hindi agad siya nahanap dahil akala ng mga guro ay umuwi na siya. Nang matagpuan siya, wala na siyang malay at sobrang dami na ng dugong nawala sa kanya. Hindi na siya umabot sa ospital. Sabi ni Mang Pedring, ilang beses na nilang sinubukang palitan ang tiles sa cubicle na yon. Pero makalipas ang ilang buwan, laging lumilitaw ang mantsa sa parehong pwesto. Tila ba ayaw nitong mabura? Tila ba nagpapaalala ang mantsa na may isang buhay na nawala doon? Mula noon, hindi na ako kailanman pumasok sa banyong iyon. Hanggang ngayon, kapag nadadaan ako sa mga lumang banyo, hindi ko maiwasang tumingin sa sahig. Natatakot na baka makakita muli ako ng mansang unti-unting nagiging dugo. Mapagpalang araw po sa iyo. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Sandra, pero iba po ako sa unang nagkwento. Ako naman ay isang HR officer sa isang kumpanya dito sa Makati. Noong 2018, nagkaroon kami ng company retreat sa isang malawak na farm resort sa Batangas. Napakaganda ng lugar, puno ng malalaking puno ng mangga at malalawak na Bermuda grass na kay sarap higaan habang pinapanood ang langit. Dahil sa stress sa trabaho, naisipan kong humiga sa damuhan isang hapon habang ang mga kasamahan ko ay naglalaro ng team building activities. Napakasarap ng hangin at sa hindi sinasadyang pagkakataon, nakatulog ako doon ng halos 1 oras. Nagising ako dahil medyo lumalamig na ang simoy ng hangin at nagsisimula ng magtakip silim. Pagbangon ko, naramdaman ko ang kakaibang kirot sa ibabang bahagi ng aking likod. Akala ko ay dahil lang sa maling posisyon ng pagtulog o baka may nakagat lang na langgam. Nang bumalik kami sa aming tinutuluyang villa, nagpalit ako ng damit. Nagulat ako nang makita ko sa salamin na ang likod ng aking puting t-shirt ay may maruruming mantsa na kulay itim at berde, na parang nabahiran ng nabulok na dahon. Naglaba ako agad at nagpalit ng bagong damit. Pero pagkalipas ng ilang oras, habang naghahapunan kami, naramdaman ko na naman ang pananakit ng likod ko. At ang mas nakakapagtaka, ang bagong suot kong damit ay may mantsa na naman sa likod. Eksakto sa pwesto kung saan ako humiga sa damo. Lumipas ang mga araw at bumalik na kami sa Manila. Pero lumala ang nararamdaman ko. Hindi na lang basta kirot. Pakiramdam ko ay may mabigat na nakadagan sa likod ko. Namaga ang bahaging iyon at nagsimulang mamula. Pumunta ako sa doktor, uminom ng pain relievers at antibiotics, pero walang nangyari. Ang pinaka nakakatakot ay ang mga mantsa sa damit ko. Kahit anong kapal ng suot ko, tila tumatagos ang dumi na hindi ko malaman kung saan galing. Amoy lupa ito na hinaluan ng amoy ng nabubulok na karne. Dahil hindi na ako makatulog sa sakit at takot, dinala ako ng aking nanay sa isang albularyo sa Quezon. Si Nanay Isang.
Pagkakita pa lang sa akin ni Nanay Isang, umiwas na siya ng tingin at kumuha agad ng tawas at insenso. Habang isinasagawa ang ritual, nagsimulang umusok ang tawas at lumitaw ang isang anyo. Isang maliit na nilalang na nakaluhod at nakayakap sa isang figura. "May nagalit sa'yo, Neng," sabi ni Nanay. Isang sapaos na boses. "Yung damuhang hinigaan mo, hindi basta-basta lupa yon. May nakatira doon na hindi mo nakikita at nadaganan mo siya ng matagal. Yung lupang dumikit sa damit mo, iyon ang naging tulay para sumama siya sa'yo." Sabi ni Nanay Isang, ang nilalang na iyon ay isang uri ng duwende na sumapi sa aking likod at unti-unting sumisipsip ng aking lakas. Ang maruruming mantsa ay ang kanyang bakas na lumalabas mula sa balat ko. Habang nagdarasal si Nanay Isang at nilalagyan ng langis ang likod ko, naramdaman ko ang isang matinding lamig na tila humihiwalay sa aking katawan. Bigla akong nasuka ng isang itim na likido na amoy putik. Pagkatapos ng ritual, gumaan ang pakiramdam ko. Nawala ang maga at unti-unting natuyo ang sugat sa likod ko. Pero hanggang ngayon, hindi na ako kailanman humihiga o umuupo sa damuhan nang hindi muna nagpapaalam o nagsasabi ng tabi-tabi po. Dahil alam ko na sa bawat sulok ng kalikasan, may mga matatayong hindi nakikita at minsan, ang simpleng pagpapahinga ay maaaring maging simula ng isang sumpa. Hello po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Elijah. Isa akong manager sa isang feed mill dito sa Bulacan. Ang kwentong ito ay tungkol sa aking lolo Ben na noong buhay pa ay siyang nagpapatakbo ng aming maliit na poultry farm. Ang mga manukan ay malapit lamang sa aming bahay, kaya sanay na kami sa ingay ng mga hayop at sa normal na mga insekto sa bukid. Isang gabi, bigla na lang nagkasakit si Lolo Ben. Nagsimula ito sa mataas na lagnat na ayaw bumaba kahit anong gamot ang ibigay namin. Pero ang pinagtataka namin ay ang kanyang mga binti. Nagkaroon to ng mga itim na pantal na tila kagat ng insekto, pero mabilis itong kumakalat at nagiging sugat. Habang tumatagal, nanghihina si Lolo at lagi siyang may nakikita sa kisame na hindi namin makita. Isang hapon, habang binabantayan ko si Lolo sa kanyang silid, nakakita ako ng isang napakalaking ipis sa paanan ng kanyang kama. Sir El, hindi ito ordinaryong ipis. Ang kulay nito ay itim na itim, parang uling, at ang laki nito ay halos kasing haba ng palad ko. Pero ang mas nakakapanghilakbot, hindi ito gumagalaw na parang normal na insekto. Nakatitig lang ito sa akin at ang mga sungot nito ay dahan-dahang kumakaway, tila ba may pinapakinggan. Tinangka ko itong tapakan, pero bago pa man dumapo ang tsinelas ko, mabilis itong naglaho sa ilalim ng kama ni Lolo. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Lolo. Paulit-ulit siyang bumubulong ng, "Wag ninyong papasukin." Kinabukasan, dinala namin siya sa isang kilalang albularyo sa Karatig Barangay, si Tata Goryo. Pagkakita pa lang ni Tata Goryo kay Lolo, kumuha agad siya ng isang basong tubig at nilagyan ito ng abo.
May nagpadala ng pahatid sa inyo. Ang sabi niya. Ang hayop na nakita niyo sa kwarto, hindi yan ipis. Yan ay isang sugo ng kulam. Ipinaliwanag ni Tata Goryo na ang itim na ipis na iyon ay may dalang sumpa. Kapag daw ang ipis na ito ay nagawang makalapit o makadapo sa biktima, unti-unti nitong kakainin ang sigla ng tao at papalitan ng sakit. Ang mga itim na pantal sa binti ni Lolo ay ang mga bahagi kung saan sumisipsip ang sumpa. Pinabalik kami ni Tata Goryo sa bahay at binigyan kami ng isang maliit na botelya na may lamang langis at mga ugat ng halaman. Sabi niya, lagyan daw namin ang lahat ng kanto ng kwarto ni Lolo. Noong gabing iyon, habang naglalagay ako ng langis, narinig ko ang isang mabilis na kaluskos mula sa likod ng aparador. Dahan-dahan kong sinilip ang likod ng aparador gamit ang flashlight. Doon, nakita ko ang itim na ipis. Pero ngayon, parang mas lumaki pa ito. Ang nakakapangilabot, may mga parang buhok ng tao na nakalawit sa mga paa nito. Hindi ako nagatubili. Kumuha ako ng isang basong kristal at mabilis itong ikinulong. Ramdam ko ang lakas ng paghampas ng ipis sa loob ng baso. Hindi ito ordinaryong insekto dahil ang bawat hampas ay parang tunog ng bato. Dinala namin ang baso kay Tata Goryo kinabukasan. Pagkakita niya rito, agad siya nag-antanda ng krus. Nagpaandar siya ng maliit na apoy sa isang lata at doon niya ibinuhos ang ipis. Habang nasusunog ito, hindi ito namatay agad. Naglabas ito ng isang matinis na tunog, parang tili ng isang maliit na bata, at ang usok na lumabas ay amoy ng nasusunog na buhok at sariwang laman. Makalipas ang 3 araw, milagrong bumaba ang lagnat ni Lolo Ben. Ang mga itim na sugat sa binti niya ay mabilis na natuyo at naglangib. Sabi ng albularyo, ang taong nagpadala niyon ay isang kaalitan ni Lolo sa lupa noong kabataan niya na gumamit ng itim na karunungan. Gumaling si Lolo, pero hanggang sa huling sandali ng buhay niya, takot na siya sa kahit anong uri ng insekto. Ang nakakapangilabot lang, Sir El, noong nililinis namin ang gamit ni Lolo matapos siyang pumanaw dahil sa katandaan noong nakaraang taon, may nakita kaming isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang unan. Pagbukas namin, puno ito ng mga patay na pakpak ng itim na ipis. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung si Lolo ba ang nag-ipon niyon o may nagpapadala pa rin sa kanya nang hindi namin nalalaman. Hello po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Sheila. 21 taong gulang na po ako ngayon. Ang karanasang ito ay nangyari noong ako ay nagsisimula pa lamang bilang isang stay-in na kasambahay sa isang malaking bahay sa Quezon City. Bago pa lang ako sa Maynila noon, galing ako sa probinsya sa Samar kaya medyo naninibago pa ako sa ingay at bilis ng buhay sa lungsod. Ang pinagtatrabahuhan ko ay isang lumang ancestral home na pagmamay-ari ng isang retiradong abogado. Malaki ang bahay, matataas ang kisame, at puno ng mga antigong kagamitan na gawa sa Nara. Maayos naman ang trato sa akin ng aking amo, pero may isang kwarto sa ikalawang palapag na palaging nakasara.
Sabi nila, imbakan lang daw iyon ng mga lumang gamit at hindi na kailangang linisin madalas. Isang hapon, habang naglalaba ako ng mga bedsheet at punda, napansin kong may isang punda na hindi pamilyar sa akin. Hindi ito kasama sa mga ginagamit sa master's bedroom. Ang punda ay gawa sa telang cotton na may borda sa gilid. Pero ang nakakuha ng atensyon ko ay ang isang malaking mantsa sa gitna nito. Toyong dugo ito. Kulay kape na ang mantsa. Tila ba napakatagal na doon at nanuot na sa hibla ng tela. Dahil ayaw kong mapagalitan o maisip ng amo ko na pabaya ako sa pagbubukod ng maruruming damit, sinubukan ko itong labhan ng maigi. Ibinabad ko ito sa matapang na bleach. Kinuskos ko ng brush, pero hindi talaga natatanggal ang mantsa. Sa katunayan, habang kinukuskus ko ito, parang lalong nagiging matingkad ang kulay nito. Hanggang sa magmukha itong sariwang dugo na tila bagong tulo lang mula sa sugat. Noong gabing iyon, isinampay ko muna ang punda sa likod ng pinto ng aking kwarto. Habang natutulog ako, nakaramdam ako ng matinding bigat sa aking dibdib. Hirap akong huminga at parang may nakadagan sa akin. Sa gitna ng aking pagkakahimbing, narinig ko ang isang mahinang paghikbi. Galing ito sa kanto ng aking kwarto kung saan nakasampay ang punda. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata kahit nanginginig ako sa takot. Doon, sa tapat ng pinto, nakita ko ang isang malabong anyo ng isang babae. Nakasuot siya ng puting duster na punong-puno ng dugo sa bahagi ng kanyang mukha at leeg. Ang nakakatakot, hawak-hawak niya ang punda na nilabhan ko at itinatapal niya ito sa kanyang mukha na tila ba sinusubukang pigilin ang pagdaloy ng dugo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa akin. Parang nagtatanong kung bakit ko pinakialaman ang kanyang gamit. Hindi ako nakasigaw. Nanuyo ang lalamunan ko at tila ba napako ako sa aking kinahihigaan. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na pagtibok ng aking puso at ang kaluskos ng tela habang ikinukuskus niya ito sa kanyang mukha. Unti-unting lumingon ang babae sa akin. Ang kalahati ng kanyang mukha ay wala ng balat at ang punda ay dahan-dahang nagiging basang-basa ng pula hanggang sa tumulo ang dugo sa sahig. Nang mag-umaga, agad akong nagimpake. Hindi na ako nag-almusal. Pagbaba ko, sinalubong ako ng isa pang kasambahay na matagal na doon, si Nanay Belen. Nakita niya ang dala kong bag. Aalis ka na, Sheila? Tanong niya nang may halong lungkot. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa punda at sa babaeng nakita ko. Huminga ng malalim si Nanay Belen at hinila ako sa kusina. Iyon ang punda ng anak ng abogado. Bulong niya. 10 taon na ang nakalilipas. May nangyaring hindi maganda sa kwartong iyon. Pinatay ang anak niya ng sarili nilang driver dahil sa pagnanakaw. Sa punda na iyon tumulo ang huling hininga ng bata habang sinusubukan niyang humingi ng tulong. Sabi ni Nanay Belen, kahit anong laba ang gawin, lilitaw at lilitaw ang mantsa dahil ang telang iyon ay naging saksi sa isang karumal-dumal na krimen. Hindi ko na hinintay ang sahod ko. Umalis ako ng araw na iyon at bumalik sa Samar. Pero hanggang ngayon,
tuwing maglalaba ako at may makikita akong mantsa sa damit o punda, nanginginig ang mga kamay ko. Natatakot ako na baka isang gabi, paggising ko, may dugo ang anyo na naman akong makita sa kanto ng aking kwarto. Hawak ang mantsang hindi ko kayang burahin. Hello po sa inyo, sir. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Geraldine. Ako ay isang call center agent. Mahilig talaga ako sa fashion. Pero dahil kailangan nating magtipid, madalas akong mag-ikot sa mga ukay-ukay sa Anonas o kaya sa Cubao. Noong nakaraang buwan, nakabili ako ng isang branded na maong na pantalon. Napakaganda ng tela, tila bago pa, at sakto ang sukat sa akin. Nang maiuwi ko ang pantalon, tuwang-tuwa pa ako dahil nakuha ko lang ito sa halagang 100 piso. Pero may napansin agad ako pagpasok ko pa lang sa bahay. May kakaibang amoy na kumakawala sa tela. Hindi lang ito yung tipikal na amoy ng ukay o yung matapang na amoy ng disinfectant na ginagamit nila. Amoy ito ng lumang baul na matagal na nabaon sa lupa. Hinaluan ng amoy ng amag at malansang bagay. Nilabhan ko agad ang pantalon. Binabad ko ito sa mainit na tubig at maraming Fabcon. Pero pagkatapos matuyo, nandoon pa rin ang kakaibang amoy. Isinampay ko muna ito sa loob ng aking kwarto para bukas ay maisuot ko na sa trabaho. Noong gabing iyon, habang nag-aayos ako ng gamit, narinig ko ang isang mahinang kaluskos. Akala ko ay may daga lang sa labas, kaya hindi ko na pinansin. Pero habang tumatagal, ang kaluskos ay tila nanggagaling sa mismong sampayan ko. Pagtingin ko, parang gumagalaw ang laylayan ng maong na pantalon. Kinuha ko ang aking cellphone at itinapat ang flashlight. Halos mabitawan ko ang phone ko. May nakita akong isang maliit na ipis na lumabas mula sa bulsa. Tapos isa pa at isa pa. Dahil takot ako sa insekto, kinuha ko ang tsinelas ko para patayin sila. Pero laking gulat ko nang biglang bumuka ang mga tupi ng pantalon. Parang may buhay sa loob nito. Sa isang iglap, daan-daang maliliit at itim na ipis ang nagsulputan mula sa mga seams, sa baywang, at maging sa ilalim ng mga butones. Hindi sila mukhang normal na ipis. Ang kanilang mga balat ay sobrang itim at tila may langis na kumikinang. At ang bawat isa ay may kakaibang bilis kung gumalaw. Napasigaw ako sa takot nang ang ilan sa kanila ay nagsimulang gumapang paakyat sa aking paa. Mabilis ang kanilang galaw. Tila ba naghahanap ng mainit na bahagi ng aking katawan para pagtaguan. Sa sobrang taranta ko, napatakbo ako sa kusina kung nasaan ang nanay ko. Nay! Nay! Tulong! Sigaw ko habang pilit na ipinapagpag ang aking binti. Ang nanay ko, na tubong probinsya at maraming alam sa mga kababalaghan, ay agad kumuha ng bote ng alkohol at isang dakot ng asin. Geraldine, tumigil ka. Huwag kang malilikot. Utos niya. Binuhusan niya ng alkohol ang aking mga binti at winisikan ng asin ang sahig. Nakita ko ang mga ipis na nadikitan ng asin ay biglang nangisay at naging itim na abo sa isang saglit, imbis na mamatay lang na parang ordinaryong insekto.
Ang mas nakakapanindig balahibo, habang namamatay sila, naglalabas sila ng usok na amoy, nasusunog na buhok at malansang isda. Geraldine, saan mo nakuha ang pantalong to? Tanong ni nanay, habang seryosong seryoso ang mukha. Itinuro ko ang kwarto ko. Pumasok siya doon at gamit ang isang mahabang sipit, binuhat niya ang maong na pantalon. Kahit wala na sa katawan ko ang mga insekto, pakiramdam ko ay libo-libo pa rin silang gumagapang sa ilalim ng balat ko. Nakita ko sa ilaw ng kwarto na ang pantalon ay tila humihinga. Bumubukol-bukol ang tela dahil sa dami ng mga ipis na nasa loob pa rin ito. Agad kaming lumabas sa likod ng bahay. Nagpaapoy si nanay sa isang lumang lata ng pintura at itinapon doon ang pantalon. Habang nilalamon ng apoy ang tela, narinig namin ang isang mahinang kaluskos na parang maraming boses na nagbubulungan sa ilalim ng lupa. Ang mga ipis na hindi pa nasusunog ay nagtatangkang tumakas mula sa apoy, pero tila may kung anong puwersa na humihila sa kanila pabalik. Sabi ko sa iyo, mag-ingat ka sa mga gamit na hindi mo alam ang pinanggalingan, sabi ni nanay habang binabantayan ang apoy. Ikinuwento niya sa akin na sa probinsya nila noon, may mga taong gumagamit ng insekto para itapon ang kanilang sakit o sumpa sa ibang tao. Ang mga gamit na pagmamay-ari ng mga namatay sa masamang paraan o yung mga kinulam ay madalas na ibinebenta sa murang halaga. Pero may kasama itong nananahan na hindi nakikita sa unang tingin. Ang mga ipis na yon ay hindi totoong insekto, kundi mga alaga o manifestasyon ng negatibong enerhiya ng dating may-ari. Natupok ang pantalon hanggang sa maging abo, pero ang amoy ng usok ay nanatili sa aming bakuran ng ilang araw. Simula noon, hindi na ako kailanman bumili sa ukay-ukay nang hindi muna sinusuri ng maigi ang bawat tupi. Hanggang ngayon, tuwing gabi, bago ako matulog, tila naririnig ko pa rin ang mahinang kaluskos sa loob ng aking aparador. At minsan, sa gitna ng dilim, pakiramdam ko ay may isang malamig na paa ng insekto na dahan-dahang gumagapang sa aking leeg. Kahit na wala naman akong makita pagbukas ng ilaw.